Okay, let's try to basic VAT. Now, earlier, we started discussing, ano, di ba, uh, we started discussing the preliminary considerations. No? Ano ba yung mga bagay na kailangan nating matutunan regarding VAT? Now, we are ready to discuss the second part of our discussion. Wala, but, wait lang, I'm having problems with the presentation. Ayun. Mm. Okay, so we started discussing preliminary considerations. Concepts muna tayo. Okay, para somehow you have an idea on how we will move forward, okay, regarding discussion. So ito ang ating materials, naka-design ito in a way that I think will help you understand more the concepts, the rules, and of course, the applications regarding the value-added tax. So, at this point, nandito na tayo sa part 2 and we will discuss gross sales. Kung mapapansin mo, gross sales, less discounts, net sales yan. So, meron tayong output tax, less input tax, net VAT payable ang tawag dyan, net VAT payable. Okay, so dito muna tayo sa taas hanggang papunta tayo sa baba. So, okay, so dito tayo. What is gross sales? Kita mo yan. Kaya una nating define yung goods and properties at saka yung mga services. Bakit? Kasi para alam mo yung object of sale. Now, when a seller of goods and properties or a seller of service or lessor sell their goods or their services, ang sale nila ang tawag gross sales. And they are supposed to issue invoices. Ito, sales invoice. Ito, service invoice siya. Okay? So, basta invoice yan. Now, anong meron dito? Let's look at the definition of gross sales. Halimbawa, mga kapatid, ikaw ay seller of goods. 100,000 ang benta mo. Nagdagdag ka ng 12% VAT, output tax yan, 12,000. So ngayon, ang invoice amount na isisingil mo sa akin, 112,000. Tanong, if you are the seller, kasi we're talking about gross sales, no? You imagine you are the seller. Nagbenta ka sa akin ng 100,000. Dinagdagan mo 12% VAT. Bakit? Gusto mo ako yung magbayad eh. So, sisingilin mo sa akin, 112,000. So, I paid you 112,000. So, the question is, how much is your gross sales? Diyos ko po, baka magkamali ka pa. Gross sales na ngayon nakasulat, 100. Pero bakit 100,000 yan? Because that is the total amount of money which the purchaser pays. Cash basis yun eh. Now, what if nagbenta ka ng goods and properties, 100,000, nag-impose ka ng 12%, but sisingil mo sa akin 112,000. Pero it is a sale on account, which means I will pay you sometime, sometime later. So, magkano yung gross sales mo? Ay, sinulat ko na nga gross sales 100,000. Bakit 100,000 yan? Because that is the total amount of money the purchaser is obligated to pay to the seller. Easy. Okay? What if ikaw ay nagbebenta ng goods, selling price mo 100,000, nagdagdag ka ng 12% VAT. Okay? Pagkatapos sinisikal mo sa akin ng buo is 112,000. Okay, anong meron diyan? Anong meron? Anong meron diyan? 112,000. Oh, I will not pay you in cash. Ang ibabayad ko sa iyo yung aking laptop na nagkakahalaga ng 130,000. So, ang
Pinambayad ko sa'yo laptop worth 130,000. Now, my question is, you agreed na ang pambabayad ko sa'yo ay 130,000. Okay? So, ikaw nagbebenta ng goods, pinambayad ko laptop, magkano yung gross sales mo? Ang sagot is 130,000. It is the consideration, the fair value of the property received. So this will now be the basis of the 12% VAT. Yan ang isa-subject natin sa 12%. Okay? Kita mo yan? Akala natin basic lang yung gross sales. Okay? Tatandaan mo ha, yan kasi yung consideration of the sale. Ang tawag dito barter or exchange. Okay? Ngayon, tatandaan mo, ang gross sales, hindi kasama ang VAT. Excludes the VAT yan. Kasi kapag includes yan, invoice amount yung tawag. Okay? Sir, paano pag merong excise tax? The excise tax is part of the gross sales. Yan ang tatandaan mo. Kapag VAT, excluded siya, except. Hindi kasama. Pero pag input tax, pag excise tax, part yan ng gross sales. Okay? Now, tignan mo 'to. Ikaw ay nagbenta 100,000. Binigyan mo ako ng discount 30%, discount 30%, 30,000. So ngayon 70,000 'yan. Iyan ang tawag natin dito, net sales. How much is your gross sales? Your gross sales is 100,000 because that is the value of the amount of sale. Ang mga returns allowances and discounts, huwag mong inineto. Net sales ito eh. Net sales yan. Okay, huwag mong inineto na 70,000. Bakit? Kasi bawal ang automatic offsetting or netting. So, what are the requirements before i-return allowances and discounts to be deductible? Aba, dapat kailangan expressly indicated in the invoice. Ayun no, kaya nilagay natin discount 30%. Kailangan not dependent upon the happening of a future event. Kailangan talagang kung return yan, dapat binalik talaga lahat yan. Merong proper credit memo o kaya kung refund yan, binigay talaga, merong proof na binigay ang seller na pera. Okay? So, easy. The gross sales still 100,000, pero there's a discount 30%, so therefore net sales is 70,000. Now, question, what is the basis of the 12% VAT? Is it the gross sales or is it the net sales? Ang sagot, net sales. Yan ang isa-subject natin sa 12% VAT. Sir, bakit po, sir? Kasi 12%, ito discount yan eh. Alam ka naman magbayad ka ng VAT doon sa discount. Okay, so yan ang gross sales ng seller of goods. Bawal, hindi na ginagamit ang gross selling price ngayon. Of gross sales na tayo. Now, let's go to seller of service. Parehas lang. Gross sales is 100,000. Nag-render ka ng service. Yan ang value ng service mo. Nagdagdag ka ng 12% VAT. So, invoice amount is 112,000. Okay? Nag-render ka ng service. Binayad ko sa iyo yung 112,000. Cash. Now, how much is your gross sales? Natural, ito ay naka-gross sales nga eh. Why? Because it's total amount of money which I paid, which you received during the taxable period. Okay, for the services performed or to be performed kung sakasakali. Okay? Kung papaano kung halimbawa hindi naman accounts receivable to, same lang. Papaano kung hindi naman cash ang binayad ko sa iyo? Ito ay laptop na nagkakahalaga ng 130,000 pesos. So how much is your gross sales? The 130,000 pesos, the value of the property received. That is the subject of the VAT. Okay? Basta ang lahat ng money's equivalent, yan ay binayad in consideration of the service, okay, including blah blah, tsaka yan, mga advance payments, okay, lahat yan ay subject sa VAT. Exception, meaning this is not part of the gross sales, kapag merong payment earmarked to unrelated third party, excluded yan. Kapag reimbursement for advance payment, hindi rin yan part ng gross sales. Example, pinabili kita, ay sabi ko pakibili mo nga ako ng laptop.
Total nasa tindahan ka pala. So, binili mo akong laptop 100,000. Papa-reimburse mo sa akin, "Sir, yung laptop pinabili mo eto." So, ngayon binigay ko sa iyo yung 100,000. Tinanggap mo yung 100,000. O tanong, yan ba ay part ng gross sales mo? Of course not. Bakit? Reimbursement yan, eh. Okay? Now, if there is a contract, long-term contract 'to, ang sabi, for a period of 1 year. O ibig sabihin short term din yan or more. Okay? Kahit hindi ka mag-accrue, this sale, you're supposed to issue a service invoice. Okay? Gano'n. Kasi alam niyo yung mga accountant nung lumabas ang EOPT, ang sabi nila, gano'n, accrual na pala ang ano ngayon, ang sale of service. Ay di hindi na lang kami mag-accrue. Hala, 'pag hindi ka nag-accrue, deadball ka. Bakit? Ayan, liable ka na kaagad because of this provision, uh, in the ease of paying tax law. Dati, gross sales yan diyaan, gross receipts ang seller of service. Ngayon, tinanggal na ang gross receipts. But not all. Meron pa ding gross receipts na ginagamit. Okay? Dati, invoice tayo dito sa sale of goods, hanggang ngayon pa rin naman, sa sale of service, OR tayo. Okay? So, ngayon, since parehas na ang rule sa seller of service and seller of goods, gross sales na lang parehas at invoice na lang parehas. So to summarize, what's the difference between the two, no? Seller of goods, sabi natin, pag nakabenta, gross sales yan. At ang ini-issue dyan, invoice. Okay? Ang basis is accrual. Ang seller of service is gross sales na ngayon na dating gross receipts, na ngayon ay nag-i-issue na ng invoice na dating official receipt, na ngayon ay accrual na rin parehas na dati ay cash basis. Okay? So that's the difference between an invoice and an official receipt. So ito, principal invoice ang tawag, principal document. Ito, supplementary document yan. Ibig sabihin, demoted siya. Hindi na sila parehas ngayon. Okay? So that's the general definition of gross sales. Ngayon naman, merong ibang provider ng services na iba ang definition ng gross sales nila or gross receipts. Okay? And this definition, okay, that you will see basically applies only to them. And pag-usapan na rin natin yung treatment. Total nandito tayo. Pag sinabing treatment, yan ba ay subject sa 12%? Yan ba ay zero rate? Yan ba ay exempt? Para madali tayo. Okay? Now, eto, simplihan lang natin. Kilalanin mo lang yung mga taxpayer and it will be easy for you to understand them. Pag sinabing miller in Tagalog, parang ito yung gilingan. So, meron dalawang uri ng gilingan. Okay, dito tayo sa baba. Mas kilala ito. Bakit mas kilala? Kasi nasa tax code natin yan. Sino ito? Kapag ang tao, taxpayer, ay engaged in milling palay into rice. So, yung palay, ginawang bigas. Yung mais, ginawang corn grit. Yung tubo, ginawang raw sugar. Kung siya, ang trabaho niya ay ginigiling ang mga yan, yung kanyang sales, VAT exempt yan. Bakit? Agricultural product yan eh. Tandaan mo, mga farmers, ang kanyang mga customer. Kaya VAT exempt, kaya walang VAT yan. So ngayon, kilala mo na yung nasa baba. Puntahan natin yung sa taas. Sino siya? Gilingan din siya, pero hindi siya yung nanggigiling ng palay, ng mais, ng tubo. So basta siya ay gilingan na hindi nanggigiling ng mga yan, subject siya sa 12% VAT. Sir, paano kung non-VAT yung registration niya? De percentage tax. Kapag sinabi nating 12%, ang presumption dito, ang registration is VAT. So ngayon, if ang binayad sa gilingan ay cash, the VAT is based on the gross sales. So nagpagiling ako ng baboy. May palay ba yan? Mais ba yan? Yan ba ay tubo? Hindi. Nagpagiling ako ng kahoy. Binayaran kita 1,000.
So, the basis of the VAT is the gross sales, which is 1,000. Paano kung ang pinambayad ko sa'yo yung kahoy? The VAT is based on the market value of the milled products. Yung kahoy, kung nagkakahalaga ng 5,000, edi 5,000 times 12%. Eh sir, paano kung nagpagiling ka ng baboy kanina, pero baboy din yung binayad? Aba, di natural, subject pa rin sa 12% VAT. Bakit? Kasi ano yan yan ang pinambayad sa'yo Yan yung property or yung value of the in consideration of the sale. Pero kapag binenta mo ang baboy na yan na binayad sa'yo, aba, VAT exempt yan. Bakit sir? Agricultural product kasi. Pero kapag ang kahoy binenta mo, aba, VATable. Bakit? Hindi kasi VAT exempt. You see? Kaya titignan mo rin yung pambayad sa'yo pag binenta mo yan. Okay? Kasi seller ka Okay? So, that is the miller. Ito naman common carrier. Sa madaling salita, ito ay sasakyan. Bus, jeep, tricycle, okay? Tapos ito, water, di bangka, barko, air, di pad, Cebu Pacific. Okay, tignan natin to. Mga land-based, sea-based, at saka air-based. Kapag by air and sea, sumakay ka ng PAL, domestic kasi to, sumakay ka ng mga RoRo, aba, VATable yung sinakay mo. Transport of passengers or goods or cargo, VATable yan. Kaya pag sumakay ka ng eroplano, Cebu Pac, may VAT yan. O barko, meron. Pero pag land, sumakay ka ng bus, jeep, may VAT ba yan? Wala. Bakit? Kasi sila ay subject sa other percentage tax, OPT. Hindi pwede mag-VAT yan ng registration, OPT nga Di ba? Sabi ko kanina, ang registration is VAT or non-VAT. Kapag VAT, mandatory or optional. Kapag non-VAT, PT or OPT. Yung OPT yan, kaya hindi yan pwede mag-VAT kasi non-VAT yan. Sino pa? Kaya minsan common sense Kaya pala walang VAT sa mga jeep, sa mga bus, kasi OPT pala sila, non-VAT. Di ba? Ito naman, generation company, anong ginagawa? Nagde-generate ng kuryente. Anong transmission company? Nagta-transmit ng kuryente. Ayun, convey. Anong ginagawa ng distribution company? Kasama yung mga electric cooperative. Di nagdi-distribute ng kuryente. Kanino? Sa mga consumer. Consumer. Ang sale nito, papunta doon, 12% VAT. Ayun Ang sale nito, papunta doon, 12% VAT. Ayun Yung sale na to papunta sa atin, 12% VAT. Bakit? Ayun Kaya nga bago makarating sa atin ang kuryente, napakamahal na Pati yung universal charge, passed on. Yung mga nawawalang nalulugi tayo, buti naman, hindi yan part ng gross sales. Diyos ko po, kaawa-awa na yung mga consumer. Pero magandang balita, kapag ang generation transmission, ay galing sa fuel, mga renewable energy, biomass, solar, hydropower, geothermal energy, basta yung mga ganyan, ay zero rate yan. Zero rate. Ibig sabihin ng zero rate, malalaman mo rin later. Ito naman, dealer in securities. Stockbroker to. Anong ginagawa ng stockbroker? Regularly engaged in the purchase of securities. Bakit siya bumibili? Binebenta rin. The one who acts as merchant buys securities and sells them to customers with a view to gain profits. Okay, anong gross sales niya? Tingnan mo. Gross sales is selling price less costs. So halimbawa mga kapatid, merong isang purchase na ginawa, bumili. So ang tawag natin diyan costs. Bumili, purchase yan purchase ng 1 million na shares of stocks or securities. Binenta niya, selling price. Selling price is 3 million. So, meron siyang 2 million na gain. Ang tawag natin dyan sa income tax gain, So, what is the basis of the VAT? Aba, ang gross sales is selling price less cost. So, ito yung subject sa 12% VAT. Ano yan, Yung
Yung gain na tinatawag, yan yung gross sales niya pagdating sa VAT. 'Di ba? Gain ito sa income tax, pero gross sales yan sa VAT. Oh, kita mo? Kaya nga specific selected services tong mga to. Oh, ito naman lending investor, magpapautang. Sino ba tong lending investor? Nagpapautang to basta hindi siya bangko. Sir, bakit? Kapag bangko, non-bank financial intermediaries, finance companies, and other financial intermediaries na ito, sila ito, yung mga yan yung mga bank na yan, ang mga ito, ay subject sa gross receipts tax. So, ibig sabihin, kapag ang isang tao ay hindi bangko, hindi non-bank financial intermediaries, hindi finance company, etc., ay nagpautang, lending investor ang pangalan niya. Kapag lending investor siya, yung kanyang lahat ng interest, gross sales niya, yan ay subject sa 12% VAT. Easy. Sir, paano pag credit kooperatiba yung nagpautang? VAT exempt kung mga miyembro ang pinautangan. Sir, paano pag hindi miyembro? Vatable, 12%. Yes, sir, paano pag microfinance NGO? At saka paano mo pala malalaman kung ang isang company ay microfinance NGO? May pangalan siyang microfinance NGO. Ang microfinance NGO, nagpapautang to sa mga maliliit na mga taxpayers. Kaya nga, sila ay subject sa 2% lamang na gross sales tax. Okay? In lieu of all taxes yan ha. So, ibig sabihin, they're not liable to income tax. They're not liable to business tax. Ito yan, 2% in lieu of all taxes yan. Okay? Kaya mababa lang ang kanilang tax kasi nga, nagpapautang sa mga maliliit na taxpayer yan eh. Kaya nga microfinance eh. O ito naman, mga franchise grantees, ibig sabihin may prangkisa, merong legislative franchise, no? So meaning from Congress. Ito ay galing mga Republic Act yan, mga batas ang nagbigay. Okay, so ito, lagyan mo ng pangalan, telephone and telegraph, sino yan? PLDT, Globe, Smart. Meron bang VAT yan? Oo. Di ba napakasimple? Tagalogin mo lang, lagyan mo lang ng pangalan, Globe, Smart. Dito, sige, sama na natin. Oh, ito naman, overseas dispatch. Alam nyo ba, if you call somebody from the Philippines, okay, overseas, tatawag ka sa kamag-anak mo sa ibang bansa. Kung gagamitin mo yung cellphone mo, matcha-charge ka ng overseas communication tax. Yung load mo kapag ginamit mo. Pero kung gagamitin mo naman alternative modes of communication like Messenger, like Viber, like Snapchat, like Skype, okay, yung may mga tinatago, ano nga yung tawag doon? Yung mga tinatago, Telegram. Kung yan pagtatawag mo, wala kang babayaran. Di ba? Ngayon, Radio TV, ang lampas ng 10 million, GMA 7, about 12% yan. Yung toll road, NLEX, SLEX, di ba? Cavitex, etc. 12% yan. Ngayon, all other, general rule, 12% vatable. Unless nilagay sa batas kung ano yung babayaran. Tulad nito, Radio TV, hindi lampas ng 10 million. Franchise tax yan, 3%. Di ba? Kaya VAT exempt kasi nga subject sila sa franchise tax. Gas and water, water, H2O yan. Para hindi mo makalimutan, subject yan sa franchise tax of 2%. Okay, so ganyan lang kasimple. Kaya yan ganyan. Okay? Tapos ito PAGCOR, yung mga sugal-sugal, subject yan sa 5% franchise tax. Okay? So easy yan. So easy. Okay? So ganyan yan. Yan ang mga tax nila. Ano pa? Ano pa? Yung mga insurance companies, merong life dito. Ang tawag dito, non-life. Kapag non-life, vatable. Example ng non-life, mga bonding companies, Fidelity, non-life, yung sa sunog, fire. Okay? Mga life, basta yan pag non-life, vatable yan. Ang basis ng gross sales nila, yung premium payment.
Kapag reinsurance yan, commission ang pinag-uusapan, vatable din. Kapag non-life, reinsurance, kaya reinsurance yan, kaya VAT exempt to, kasi bayad na doon yung VAT. Ito naman life. Kapag life, tatandaan mo, VAT exempt. Bakit yan VAT exempt? Kasi subject yan sa 2% premium tax, which is OPT, other percentage tax. Kaya hindi ko kaya ang ginagawa ko, di ba kanina parang H2O, 2%. Parang ganyan yan, no? Ito na naman life, no? Parang hanggang ano ka lang, merong hanggang second life ka lang. Bahala ka dyan. Basta foreign insurance yan, vatable. Pag foreign, payment to non-resident, subject sa 12% VAT. Okay? Now, ito naman ay isang pre-need company, no? Pag sinabing pre-need company, mga kapatid, hindi mo pa naman siya kailangan. Pero kakailanganin mo in the future. And this includes, basically, mga pre-need plans, no? Kasama dito, halimbawa yung death benefit plan. Okay, they are engaged in the seller of services to plan holders, etc., etc. Now, example nito. For death benefit of 1 million, which covers memorial lots, casket, interment services, no, si Kanor ay kumuha ng death benefit plan. Okay? Nang magbabayad siya ng annual premium payment, 30,000, 10 years. Yan ang policy term. So ngayon, ang tanong, magkano yung gross sales ni ABC Corp? Aba, yung premium payment niya. Okay, yan ang gross sales niya. Kung yan ang gross sales niya, ito yung ibabat natin. So kung ikaw, yung company, 3,600 yan, magkano yung total na isisingil mo kay plan holder? 33,600. Ganyan lang kasimple. Dito naman tayo, health maintenance organizations, mga HMOs, okay? These are licensed by the government agency na merong who arranges for coverage ng mga care services by members. Okay? So, ang gross sales nito, tignan nyo, iba din ang ibig sabihin ng gross sales niya. Yung service fee charged to companies, yan lang ang kanilang gross sales. Hindi kasama yung mga earmarked for medical utilization. Okay, tatandaan mo. Dapat sa invoice, hiwalay ang service fee, hiwalay yung earmark for medical utilization. Punta tayo sa illustration para maganda. Ito si company, meron siyang employee. Ayan, employee. Mga employee niya yan. Okay. Kinausap si Medicare. Yun, si XYZ Corp. Okay? Si Medicare ay merong mga network ng mga hospitals or clinics. Okay? Anong usapan? The agreement provides that ABC for each employee shall remit a total of 24,000. So, maghuhulog siya ng 24,000. Okay? For each employee shall remit a total of 24,000. Magkasama na pala. So, ang empleyado, ang share nila 12,000, ang ABC Corp, ang share ano na yan, at 12,000 din. So, total remittance ibibigay kay Medicare 24,000. Pag tinanggap ni Medicare yung 24,000, ang component nito 80% iaalat yan sa mga empleyado. Pag nagkasakit, ibabayad yan dyan. Okay? Yun yung 80%. Ngayon, yung 20%, yung service fee. Service fee. Ayan. Yun lamang ang masasubject sa 12% plan. Yung service fee lang nila. Okay? So, ayun, 20% service fee is earmarked for medical utilization, 80%. So, tanong, magkano yung gross sales? Yung service fee lang. Okay? Dati alam nyo, nung hindi pa sinasabata sa train law, yung 100%, yung 24,000, yan ang subject sa VAT. Pero ngayon, 20% yan, no? 24,000. 24,000 times 20%, 4,800. Ito lang yung may VAT. Yan. Pero dati, yung buo. Kasi nga, gross daw. Pero nung train law, clarify siya, medical service, yung service fee lang subject sa VAT. Okay? So, basically, this is gross sales. O, diba? Basic.